Ngayong araw naman po pala ay kaarawan nga ng bunso naming kapatid, kaya nagkaroon nga kami ng simpleng handaan dito sa kubo. Naghanda nga rin kami dito sa simbahan para na rin sa mga kasamahan namin dito. Akala ko nga Sabado pa lang ay pupunta na nga dito yung mga kapatid at pamangkin ko, kaya pinag-ihaw ko nga sila ng malaking isda. Kaso nga hindi pala sila pupunta, kaya kami na nga lang nila papa ang mag-uulam nito. Habang nag-iihaw nga ako dito, itong si Moon, napakasarap nga ng tulog niya. Ganyan nga pala siya matulog, labas ang dila, ang cute. Pansin nyo nga na isa na nga lang yung anak niyang dumidede dahil namatay nga yung anak niya na may kapansanan, kaya ito'y babaon ko na nga. Sobrang sayang naman, katulad lang din nung nangyari kay Kali. Pero okay lang din para hindi na nga siya mahirapan dahil hirap nga talaga siyang maglakad dahil sa kapansanan niya. Naumagahan araw na nga ito ng linggo, tag-ulan na nga rin dito sa amin. Kaya nagluto nga ako ng masarap na munggo at hinaluan ko nga lang ito ng fresh na dahon ng ampalaya. Sila Arnie naman ay nagluto nga siya ng ulam niya na giniling. Hindi nga pala siya kumakain ng munggo, ewan ko ba dyan. Siguro nga ganun talaga yung ibang tao, meron talaga silang mga pagkain na hindi kinakain. Pagkatapos ng Sunday service namin, kinantahan na din namin yung bunso kong kapatid. At ayan, may napakasimpleng sorpresa nga yung girlfriend niya para sa kanya. So, diba? Sana all na lang talaga. Sweet. Kitang-kita ko rin na masaya nga yung kapatid ko dahil ito nga yung first time niya na makaranas nga ng ganitong sorpresa. Wish ko lang sa kanilang dalawa ay manatiling nasa puso at isip nila si Lord, para sa kahit anumang hamon nila sa buhay ay manatili din silang matatag. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian dito sa simbahan ay agad na rin naming inasikaso itong pagluluto ng sopas. Sila Arnie na nga din palang magluluto ng sopas, at ito naman si Faye, pinapakita niya nga dito yung kakainin niyang dinagto. Abat, napakasarap naman, natakam nga ako dyan, kaya ako nga rin nagtimpla. Ito nga palang dinagto na to ay yari nga ito sa saging. Ito nga yung babayuhin para madurog yung saging at hahaluan nga ng kinayod na niyog. Lalagyan din ng margarine at bubudburan naman ng kondensado sa ibabaw para mas lalong sumara. Sarap, kapakam. Gumawa na nga rin ako dito para kila papa at sa mga kasamahan namin. Naku, napakasarap nitong dinagto. Pag natikman nyo to ay hahanap-hanapin nyo din, lalo na sa umaga, tas ipapares mo sa kape. Napakasarap niyan. Ito ang isa sa pinakasimpleng pagkain sa probinsya pero masarap. Sila Arnie na nga po palang nagluto ng sopas dito. Masarap ngayon magluto ng sopas at masarap din siya magluto ng pansit. At pagkaluto nga, kumain na din kami agad dahil pagtapos nga nito ay uuwi na nga kami sa kubo para maghanda naman para sa mga kapatid namin. Bago nga kami umuwi ay dumaan nga kami dito sa Mrs. G para bilihan nga ng cake yung kapatid ko at pamangkin. Bumili na nga din pala ako ng pagkain ng mga alaga kong hayop. Pagdating naman namin dito sa kubo, nandito na nga rin yung mga pamangkin ko at iba kong kapatid, at ayan, nilinis na nga din nila Arnie yung gilingan ng saging. Para mabilis nga matapos ang paghahanda ng pagkain ay kanya-kanya na nga rin kami ng ginagawa dito. At idinikit na nga rin namin dito yung pinaprint nga ng girlfriend ng kapatid ko. Aba, sana all na lang may patarpaulin pa nga. Napaka-effort nga ng girlfriend niya na si EJ. Umagang-umaga pa nga lang daw ay nagpunta na nga siya sa bahay ng pastor namin para ay magpa-print nga ng picture ng kapatid ko. Nakita ko nga rin yung gift niya sa kapatid ko, napaka-sweet nga, daming ang sweet message doon. Diba, bibihira na lang ata yung ganun ngayon, yung bibigyan ka ng sulat sa papel. Kasi karamihan ngayon nakukuha na lang din sa chat, sa Facebook at sa call, sa text. Naghuli na nga din kami dito ng alaga kong native na manok para katayin at lulutuin nga namin tong tinola. At pinakain ko na nga rin ng balat ng saging yung mga alaga kong bibi dito. Parang kailan nga lang din nung binili ko tong 3 bibi na to, napakaliliit pa nga nila, pero ngayon tignan nyo naman, malalaki na nga. Siguro mga ilang buwan na lang din ay mangingitlog na to at mapaparami ko na nga din sila. Inumpisahan na nga rin namin ang paggiling ng saging. Ito nga yung gagawin naming dinagto. Yung dinala nga pala naming dinagto sa simbahan ay mano-mano nga lang paggawa nun ni Papa, pero ito nga ay ginamitan namin ng gilingan para hindi na nga kami mahirapan, kaya humiram nga yung ate ko sa pinsan namin na si Ate Rosie. Thank you po sa pagpapahiram. Ganda nga nito at napapadali talaga ang trabaho. Tignan nyo naman, pwede nga rin daw ito sa karne, sa kamoting kahoy o kahit anong gusto nyong gilingin. Bali, hindi nga pala alam nung kapatid ko na binilihan ko nga rin siya ng cake, kaya magugulat nga siya dito. Dahil magkasunod nga sila ng kaarawan nung pamangkin ko na si Ella, kaya pinag-isa ko na nga lang din yung cake, at ayan, bunso and Ella na lang ang pinalagay ko. Sobrang sarap nga lang din talaga sa pakiramdam na nararanasan na nga din namin to pag merong may kaarawan
sa amin. Dati kasi hindi namin to nararanasan dahil na rin sa hirap ng buhay namin dati. Kaya siguro ganun na lamang kami kasaya sa mga simpleng bagay na nararanasan namin ngayon na hindi namin nararanasan dati. Syempre dahil po yan sa pagsuporta nyo dito sa pagbablog ko, kaya naipaparanas ko rin ito sa mga kapatid at mga pamangkin ko ngayon. Dati kasi kung ano-anong trabaho na rin ang pinasok ko, pero hindi ko naman ito naipaparanas sa kanila. Pero ngayon na nagbablog na ako, naipaparanas na sa kanila ito. Ibig sabihin nun, mas okay yung pagbablog ko ngayon kaysa sa mga trabaho ko dati. Kaya napakalaking tulong din talaga ng pagbablog sa mga tao ngayon. Dahil marami nang nabago ang buhay dahil sa pagbablog. Dito kasi sa pagbablog, hindi katulad ng namamasukan o may amo ka. Kung ano lang yung pasahod nila sa'yo sa loob ng isang buwan ay yun lang yun. Pero dito sa pagbablog, pwedeng mababa at malaki ang sahurin mo depende sa sipag at tiyaga mo. Kagandahan pa dito, libre lang ang pagbablog at walang pinipiling edad at wala ring pinipili kung nakapag-aral ka o hindi. Bago nga pala umuwi itong mga kapatid ko ay pinagpitas ko nga sila dito sa bunga ng mga tanim kong siling panigang. Para naman meron silang iuwi at hindi na rin sila bumili at laking tipid na nga rin nila ito. Napakaganda talaga ng may tanim sa bakuran, malaki ang natitipid. Lalo na ngayon, presyo ng karne, presyo na din ng gulay. At may nakita pa nga kaming uong dito, inuulam nga din yan. At eto, dahil tapos na nga ang handaan at kwentuhan, kaya ayan magsisiuwian na nga din sila, kaya malungkot na naman nga dito sa kubo. Yung part na nakakalungkot kasi pag alis nga nila, mag-isa ko na lang ulit dito sa kubo. Buti na lang at sanay din naman ako na mag-isa, pero minsan nakakasawa nga rin ng mag-isa. Sarap din kasi yung may kasama ka sa araw-araw, yung gigising ka na may kasama kang magkakape at kakain. Pero syempre ang pinakamasarap ay yung makakasama mo na tutulungan ka sa lahat, yung parehas kayong magtutulungan. At kung ano yung meron lang ay sapat na din sa kanya. Ano ba yan? Hanggang dito na lang po muna ang video namin. Maraming salamat po sa nagtapos at sa nag-share.